Magandang umaga po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, December 3, 2024. Sa kasalukuyan na tayo sa pag-asa, patuloy na nakakaapekto itong shear line o yung salubungan ng malamig at mainit na hangin sa may southern Luzon at eastern section ng southern Luzon. Dahil dito, asahan yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at isolated thunderstorms. Northeast monsoon naman o hanging amihan ang nakakaapekto sa northern Luzon at nalalabing bahagi ng central Luzon. Habang sa nalalabing bahagi ng ating bansa ay asahan naman yung generally fair weather condition maliban labang sa mga panandaliang buhos ng ulan, lalo na sa hapon o gabi, dulot ng mga localized thunderstorms. Magandang balita naman dahil ayon sa pag-asa ay wala tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob o malapit sa Philippine Area of Responsibility na maring makaapekto sa ating bansa. Ngunit pinaghahanda pa rin tayo dahil ayon sa pag-asa ay isa o dalawang bagyo ang posibleng pumasok o mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong buwan ng Disyembre. At ang mga bagyong ito ay mga landfalling. Kaya naman ngayon pa lamang ay maging handa na tayo. Para naman sa ating long-range forecast at ipinapakita ng forecast model na ating ginagamit, may namamataan na pamumuo ng sama ng panahon sa may silangan ng Mindanao sa susunod na linggo. At posibleng maging bagyo ito at kumilos papalapit sa Eastern Visayas at Caraga. Base na rin yan sa pinaka-latest Tropical Cyclone Threat Potential Forecast na inilabas ng Pag-asa. Dahil dito nakataas ang Tropical Cyclone Threat Potential para sa linggong ito. Paalala lamang po na ang mga nasabing forecast ay posible pa pong magbago. Kaya naman patuloy lamang magantabay sa mga update nating ilalabas at ng Pag-asa. Para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, dahil nga sa epekto nitong shear line, asahan ngayong araw sa Metro Manila, Rizal, Laguna, Cavite, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Isabela, Quirino, Aurora, Nueva Ecija at Bulacan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at isolated thunderstorms. Posible ang mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pagulan. Habang sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region ay asahan naman yung maulap na kalangitan na may kasamang mga pagulan. Dulot naman yan ng northeast monsoon. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pagulan. Para naman sa Ilocos Region at nalalabing bahagi ng Central Luzon ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga mahihinang pagulan. Dulot pa rin yan ng northeast monsoon. Habang sa nalalabing bahagi ng ating bansa ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms. Dulot naman yan ng mga localized thunderstorms. Posible rin na mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Madalas nabobo ang mga thunderstorms na ito tuwing hapon o gabi na nagtatagal ng 1 hanggang 2 oras. Kaya naman ingat sa mga posibleng banta ng pagbaha o pagguho ng lupa. Dahil pa rin sa epekto nitong shear line, asahan ngayong araw ang heavy to intense rain sa Quezon at Isabela, habang moderate to heavy rains naman sa Cagayan at Aurora. Sa mga apektadong lugar, muli, ingat sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Para naman sa magiging lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa Pag-asa ay wala na tayong nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin sa mga maglalayag ng mga kababayan nating mangingisda at yung may mga maliliit na sasakyang pandagat dahil inaasahan pa rin yung katamtaman hanggang sa maalon na karagatan sa may northern at eastern seaboards ng Luzon. Habang sa nalalabing seaboards ng ating bansa ay asahan naman yung banayad hanggang sa katamtaman ng mga pag-alon. So yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Martes. Keep safe everyone.